Napakahirap talagang mag-start ng practice. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Pero dahil sa marami pong CPAs na nagtatanong sa atin, paano ba magsimula? Magsimula po kayo sa kontrata. Kasi pag pangit ang kontrata nyo, hindi maintindihan, wala ho kayong makukuhang kliyente. So, ang topic ho natin, ano ho yung common problems ng mga nag-uumpisang certified public accountant? Okay. So, gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo, pwede ho ninyong bisitahin yung ating Tax Specialista YouTube channel. Kung may problema ho kayo sa tax, ayan po yung ating YouTube channel. At pwede rin ho ninyong bisitahin ho itong ating Facebook account, yung fan page po natin. Diyan po natin inilalagay yung ating mga announcement. So pag-usapan ho natin, sir, ano ho ba yung mga dapat kong intindihin sa paggawa ng kontrata? Ayan. Tandaan ho ninyo to, mga minamahal kong CPAs. Ang kontrata po ninyo is a marketing tool. So kung maganda ho yung pagkakagawa ng kontrata ninyo at maliwanag ho yung kontrata ninyo, mas marami ho kayong kliyenteng makukuha. Number one, or mas maraming high-paying or high-quality clients ang ma-attract po sa inyo. So, ang dapat ho ninyong intindihin, yung kontrata ay may 4 hong elemento. Number 1 is yung contractors. Hindi ho valid ang kontrata natin kung wala hong contractors. Siyempre, ang contractor ho dyan, yung seller, ito po yung CPA, nagbebenta ng services. At yung isa po yung buyer. Ito po yung client, yung bumibili ng service ng isang CPA. Contractors po ang tawag doon. Second, commodities. Ano yung binebenta? Ano yung product? Ang scope of services ho ay isang produkto. Okay? Ang CPA ho, ang isang CPA ay isang produkto na nagmamanufacture through services na nire-render niya sa taxpayer ng product. Ano yung sample ng product ng isang CPA? Maaaring representation niya before Security and Exchange Commission. Siya yung pupunta on behalf of the taxpayer. Or, gumagawa siya ng mga letters, binebenta niya sa mga taxpayer o kliyente. O gumagawa siya ng libro katulad ko. Services po yun. At ang produkto ng services ko ay libro. Or gumagawa ho ng video katulad nito, mga instructional video ho yung ginagawa natin para matulungan ho yung mga nag-uumpisang CPAs. Yan ho ay scope of services or commodities. Pag-usapan naman natin compensation. So, ano yung compensation, sir? Yung po yung ibabayad, reasonable na ibabayad sa iyo ng isang kliyente. So, ako po, ang mga ginagawa kong kontrata, binibigyan ko ho ng 3 options lagi ang kliyente. Para ho, malaman niya ano ho yung pwede ninyang gawin. Kasi siyempre, ano ba benefits ko sa iyo, Mr. Maestro? Diba? Kung wala akong benefits, ba't ako bibili? Ganun ho yun. So, very clear ho, ano ho yung scope of services na corresponding dun sa compensation na hinihingi nyo. Yan ho yung number 3 element. And number 4, para magkasaraduhan ho kayo, consent. So, yung consent po, ang requirement dyan, dapat may pangalan ng tao, may TIN, may address, and ang pinaka-importante talaga, yung signature. Importante yung pangalan, address, TIN, para mapagkakilanlan ng taong kausap nyo o yung kliyente nyo. Ganun din naman para sa mga CPAs. Huwag ho ninyong kalimutan yung 4 na requirements na yan. So ngayon, ang itinuturo ko sa inyo, paano sir, ikaw, Mr. Tax Specialista, paano mo ginagamit yung tawag nito, kontrata as a marketing tool? Okay?
So, laderize ko kasi yung paggawa ko ng kontrata. Yan na ituturo ko sa araw na to. Pero bago yan, meron lang ho akong isisingit na video tungkol ho sa bylaws. Okay? Panoorin ho ninyo itong bylaws kasi pwede ho itong maging scope of services nyo at ito ho lang ang magiging paraan para ho mabago yung treatment ng mga BIR official sa isang taxpayer. At lalong-lalo na mabago ang treatment ng mga BIR official sa mga CPAs. Hindi ho tayo mga incompetent person. Hindi ho tayo tumatakbo sa ating responsibilidad. Tayo po ay mabubuting tao na tumutulong para ho makapag-comply ang ating kliyente sa mga tax matters or concern. So, turo ko naman sa inyong mga bossing ko, itong ginagawa ng malalaking company, katulad ho ng Ayala Land. Ina-amend nila yung kanilang bylaws. Bakit nila ina-amend, sir? Napakasimple lang, sir. So, ina-amend nila yung bylaws nila para mag-comply sa SEC, sa Cooperative Development Authority at sa BIR. Kasi naiintindihan nila na iba-iba yung financial statement para pang SEC, BIR, at saka Cooperative Development Authority. So, meron hong technique na dapat ho kayong i-incorporate sa inyong bylaws. Yun ho yung sinasabi. Okay? So, ano yung technique? Pag-usapan ho natin yung technique. Number 1 technique po is, dagdag ho kayo ng officer. Provision para sa officer. Anong officer? Compliance officer. Anong purpose ng pagdadagdag ng compliance officer? To save the owners and the president. Sagdagdag natin yung treasurer at saka ho yung corporate secretary. Di ba? Ano ba kinakasuhan? Owners, president, corporate secretary, treasurer. Yung namang officer, treasurer, corporate secretary at saka yung president, maaaring walang alam sa tax yan, sir. Maaaring walang alam. So, ibigay mo doon sa empleyado mo na may alam sa tax, yung responsibility and accountability na mag-comply correctly. Utusan mo. Ilagay mo sa checklist of requirements niya na siya ay dapat sumunod sa batas. So, ibig sabihin, kung siya ay nagkamali sa batas, hindi kasalanan ng president, treasurer, corporate secretary at owner yung pagkakamali niya. Therefore, yung criminal liability na sinasabi ng ating commissioner at saka yung civil liability, i-charge sa iyo ng commissioner kung matatalo daw sa criminal liability, i-charge natin dun sa tamang tao. Kasi sa paniniwala ko, wag nating i-charge yan sa treasurer, president, corporate secretary, officer, owner, kasi hindi naman sila yung tamang tao, hindi sila yung gumawa Wala nga silang alam, kaya nga kumuha sila ng lawyers, kumuha sila ng CPAs, kumuha sila ng bookkeeper. So, ang technique, ilagay nyo dito sa cooperative, sa bylaws ninyo, kung sino yung magiging responsible. So, tama ho yung ginawa ng Ayala rito, naglagay sila ng corporate officer. Pero, meron ho ako, personally, kinopya ko rin to sa Ayala, kailangan ho more detailed para ho matanggal natin ang criminal and civil liability sa owner, president, corporate secretary, tsaka treasurer. So, baguhin ho natin yung ating tawag nito, bylaws. Maliwanag naman ho dyan na inaprubahan ho to ng SEC, amended. Pwede, lagay nyo yung officer. At higit sa lahat, pwede ho kayong magdagdag ng mga new articles. Katulad ho nito, nagdagdag sila ng arbitration. Di ba? So, pwede rin kayo magdagdag ng bagong article tungkol naman sa manual. Manual for development, manual for operation, manual for management, at higit sa lahat, manual ho ninyo sa tax accounting, tax bookkeeping, tax records, at saka sa tax financial statement. Hindi po bawal yon. Isa pong pinakamalaking asset ng korporasyon ay mga manuals. Totoo ho yan, manuals at yung idea. Mas mahigit po yan sa inyong tinatawag nating monetary assets.
katulad ng cash, inventory, ayan, intangibles. Alam nyo, pinakamalaking asset ng mga Ayalas, Gokong Wei, Henry C. Manual, sir, manual. Kasi ang manual, pwede nilang ulit-ulitin yung kanilang negosyo sa iba't ibang lugar. Katulad ng Ayala, nagtayo sila ng SEDA. Diba? Sa BGC, sa Vertis North, yan sa Quezon City, at meron din sila sa El Nido. Ano ginamit nila? Pera? Hindi. Manual. Utak, sir. Ang pinaka-importante, utak. So, ang utak, dapat ilagay nyo sa bylaws o ilagay nyo sa manual. Tip ko yan sa inyo, mga taxpayer ko mahal. Maraming salamat, ha. At napanood po ninyo yung bidyong iyon. So, ituloy ho natin yung ating pag-aaral. Sabi ko, ladderize ho. Okay? Nagne-negotiate kayo ng inyong professional fee. Yun lang naman yun . Gusto nyong mabuhay ng maayos, so gusto nyong makatanggap ng reasonableng bayad sa inyo. Wag ho kayong magpapalibre kung hindi nyo ho kayang pangatawanan yung ililibre nyong services. Magpabayad ho kayo. Okay, ito ho yung number 1. Kumuha ho kayo ng yes. Ang unang yes na kukunin ninyo, ito po. First yes. Sasabihin nyo sa kliyente nyo, Sir, hindi ko pwedeng ipadala sa inyo yung kontrata through app. Anong app? Messenger, ganyan, or Telegram. Wag. Padala nyo through email. Ayun. Sir, bakit email? Hindi tayo gagamit ng mga app, yung Messenger sa Facebook. Kasi yung mga app, madaling burahin yung mga messages doon. Kahit matagal na buburahin. Sa email, hindi pwedeng burahin pag napadala na. Number 2, yung dokumento o statement or message na pinadala nyo sa Messenger o sa Telegram, hindi po valid or admissible sa mga justices natin. Alam naman natin ang judges at justices natin, nasa korte ho yan. So, kung magkakaroon ho kayo ng problem, hindi ho nila i-accept. So, kung hindi nila i-accept, edi talo ho yung CPA. Talo rin yung taxpayer o yung kliyente. So, para maging fair, equitable ho yung laban o yung concern, ina-accept po ng ating korte at lalong-lalo na ng BIR yung mga messages na nasa email. So, ang unang yes na gusto nyong kunin is sasabihin nyo sa kliyente na gagamit kayo ng email sa exchange of communication. Yun muna, wala kayong pinopropose pa. At kailangan niyang sagutin nyo ng yes. So, pag nakakuha kayo ng yes doon sa unang-una ho ninyong question na humihingi kayo ng permiso, ayan, tandaan nyo yung word na ginagamit ko, permiso. Lagi nyong ilagay sa taas yung kliyente ninyo. So, mamang kliyente, aling kliyente, humihingi ako ng permiso sa'yo na yung exchange of pleasantries natin, exchange of notices natin, exchange of communications natin, gawin natin sa email. Payag ka ba? Pag ganun ho yung ginawa ninyo, ang sagot lang naman dun ng ating kliyente is yes. Di nakakuha ka na ng first yes mo. Small yes will lead you to bigger yes. Tandaan ho ninyong technique yan. So, once na nakuha nyo na yung first yes, pupunta ngayon kayo sa second yes. Ano yung second yes? Ito po yung tinatawag kong directional info. It is also a contract, a one-page contract, na ang laman naman paulit-ulit-ulit. Ito ho yung second yes mo. Wala pa kayo sa kontrata. Sinasabi mo lang doon sa taxpayer, ito ho yung direction natin. Ayan. At nagpapasalamat ho ako doon sa mga nanonood sa akin. At dahil sa nagpapasalamat ho ako sa inyo, ay kayo po ay makakatanggap ng libreng sample na ginawa kong kontrata tungkol ho sa directional info. Ayan po, bibigyan ko ho kayo. So, kung gusto ho ninyong makakuha ng kopya,
Pupunta lang ho kayo sa description below. Ibig sabihin, description nitong YouTube channel na to, at yung link pwede ho ninyong i-download. Hindi ko ho kayo sisingilin ng 5 duleng o magpapabili ho ako sa inyo ng produkto o services. Wala po. Ang objective ko ho, tulungan ho yung mga bagong CPAs na magkaroon ng hanap buhay sa taxation. Now, so, makakakuha ka ng yes uli dyan. Anong gagawin ko, sir? O di padadala mo sa kanya. Ma'am, ito po yung information before padala ko sa inyo yung contract natin. Basahin nyo hong maigi. Kung okay ho sa inyo, sabihan nyo lang ho ako kung ready na po kayo na matanggap po yung body of our agreement o yung ating contract. Ayan. Siyempre, kailangan kanya. So, matatanggap mo yung email ng kliyente mo, yung second yes. Oh. So, nakadalawang yes ka na. Hindi ba? Importante na may series of communication kayo. This is to establish yung understanding ng client mo dun sa gagawin mo. Okay. At yung pangatlong yes na dapat ninyong maintindihan, yun po yung body or yung contract mismo. Okay. So, sa gagawin natin to, kung maganda yung contract ho ninyo, yung third yes, o yung pinakamalaking yes. Nagsimula tayo sa maliit na yes. Yung, pwede ba kitang i-email? Yes. Pwede mo bang basahin itong directional information natin? Yes. So, kung nakadalawa ka na, ang chances na makatatlo ka, malaki na. Okay. So, dun, gagawa ka ngayon ng 1 page na kontrata. O, contract na yon. Of course, doon na yung 4 na pinag-usapan natin. Contractors, consent, compensation, commodity. So, gagawa ka ng sarili mo, sir. Okay. So, tandaan nyo, pag gumagawa kayo ng kontrata, para kayong nagbibigay ng lecture sa isang baby. Hindi niya alam yung gagawin nyo. Hindi niya alam paano maglakad. Hindi niya alam paano tumakbo. So, tuturuan mo siya ng step by step. At ano yung benefits na makukuha niya sa step by step na yon. Parang pagtuturo ka ng A, B, C, abakada. Gawin mong simple yung kontrata mo. Madaling maintindihan at in accordance with the law. Okay? Yan po yung tip natin. At yung huling-huli, bonus na tip ko sa inyo, yung scope of services nyo, as much as possible, liwanagin ninyo at maging detailed kayo. Okay? Para hindi kayo magkakaroon ng problem. Baka mamaya, wala rito eh. Lahat dito general General terms ang ginamit mo. Natural, ang daming included sa general term. Kailangan specific. Ang ibig ko lang sabihin, ibang scope of services, ibang kontrata. So, kung may iba kayong scope of services, may ibang kontrata, ayan lang 4 na kontrata yan. Diba? 4 na kontrata. Iba-iba yung scope of services, iba-iba eh. So, ganun pa rin ang procedure. Diba? Email kita. Ito yung directional. Ito yung kontrata natin. 3 yes or yeses yung matatanggap nyo. So, with that, mga ka-taxpayer kung mahal, itong susunod na video ito ay libreng manual for letter of authority. Panoorin nyo lang para alam ninyo kung paano kayo makakakuha ng kopya. Okay. Sandali lang ho, wag ho kayong aalis kasi may regalo ko sa inyo. Meron po akong pinamimigay na libreng libro. Wala ho kayong bibiling produkto, wala kayong ire-render na services, ayan. Wala ho kayong gagawing advertisement, hindi nyo ho i-advertise si tax specialista, hindi ho kailangan. Libre po ito, wala kayong gagawin, kundi tulungan nyo lang ho yung sarili nyo. I-click lang ho nyo yung link sa description at magkakaroon ho kayo ng libro, 313 page na libro na ginagamit ho natin para ho maproteksyonan ang inyong karapatan, ang inyong pribilehiyo dito po sa tax. Sabi na nga ng mga Hapon, tax-free. Maraming salamat sa panonood.
So, anong gagawin mo ngayon, sir? Ay, napakasimple lang. Mag-start ka ng magnegosyo. Get more or high quality clients today. Anong gagamitin mo? Di gamitin mo yung YouTube. Gamitin mo yung Facebook o other social media, pati TikTok. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, mga CPA na nagsisimula, peace and happiness be with you for life. See you tayo sa internet, ha? So para ho, makasunod ho kayo, nire-request ko lang ho na i-click ho ninyo yung bell. Alam nyo naman, nasa money making game ho tayong lahat. Matulungan ko ho kayo. Click nyo lang ho yung bell. Ayan.